Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Pinangungunahan ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang pagpapatupad sa kautusan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magtulungan ang gobyerno at pribadong sektor sa pagpapalawak ng broadband connectivity dito sa Pilipinas. Ayon kay DICT spokesperson Renato Paraiso, nagsasagawa na ang kagawaran ng inisyatiba para makatulong sa pagpapabilis ng pagpapatupad ng mga panukalang batas na magkakaloob ng lease-free Wi-Fi connectivity. Ang tinutukoy ni Paraiso ay ang House Bills 900 at 8534 na inakda ni na Representatives Christian Yap at Joey Salceda ayon sa pagkakasunod na naglalayong amyendahan ang National Building Code at ipatupad ang no-fee setup ng internet link tulad sa instalasyon ng water at electricity supply. Mahigit 600 real property at building owners na ang pumayag na gamitin ng telco companies ang kanilang mga pasilidad ng libre, nagbibigay diin sa bentahe ng pagpapaupa sa mga espasyo na may malakas na Wi-Fi connection bilang kanilang marketing teaser. Sinabi pa ni Paraiso na ang internet connection ay isa na ngayong basic human right kaya patuloy ang DICT sa paglalagay ng free Wi-Fi for all sites upang bigyan ng internet access ang mga Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, bilyon-bilyong pisong buwis ang inaasahang makokolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR mula sa lumalaking e-marketplace industry. Ito ay makaraang isailalim ang online sellers sa withholding tax system. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., inaasahang malaki ang maitutulong ng withholding tax sa online transactions. Bagamat hindi pa makapagbibigay ang BIR ng pagtaya kung magkano makokolekta sa pagpataw ng withholding tax sa online sellers, ani Lumagi, inaasahan nila na nasa bilyong piso ang revenues mula sa e-marketplace industry. Matatandaan na ang pagpataw ng withholding tax sa merchants sa e-marketplaces ay sinimulan noong Hulyo 15. Ang withholding tax ay ang halaga ng wini-withhold ng isang negosyo sa pagbabayad ng goods o services na direktang nireremit sa pamahalaan sa ngalan ng suppliers o employees. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, iniulat ng S&P Global Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI na nakapagtala ng paglago ang Philippine factories noong nakaraang buwan. Ang Philippine Manufacturing Index o PMI noong Hulyo ay nasa 51.2, bahagyang bumaba mula sa 51.3 na score noong Hunyo. Sinabi pa ng S&P na ang demand trends ay patuloy na tumaas sa manufacturing sector kung saan ang mga bagong order ay nagtala ng growth rate na mas mabilis sa 5-month low ng Hunyo. Samantala, ang demand mula sa overseas market ay bumaba noong nakaraang buwan. Sa napanatiling pagtaas sa produksyon, ang purchasing activities ay bumuti rin noong Hulyo. Gayun din, ang factories ay nagtala ng paglago sa employment magmula noong buwan ng Abril. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.